Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig na Sweet Hour of Prayer. Narito po muli tayo para po mag-aral ng salita ng Diyos. Gusto po kayo bigyan ng isang paalala at isang aral na magbibigay po sa atin ng pag-asa. Gusto po kayong dalhin sa akin po ngayong ginagawa, sa akin pong paraan ng devotional. At ngayon po ay sinusulat ko po ito at ngayon ay gusto pong subukan at ito po kung paano ko po matutunan at kung paano po magsalita ang Diyos sa buhay natin. At nang sa gayon ay makita po natin ang kabutihan ng Panginoon. Ako po ay nasa pag-aaral po ng libro ng mga Hebrew. No? At dadalhin ko po kayo sa talata po at kapitulo ng Hebrew 11 at verse 1. At pinamagatan ko po ito ng faith and trust. Okay? Ang sabi po rito ng talata na sauluhin at kailangan po nating matutunan at mamuni-muni ang bagay po ito. At ang sabi po rito ay Hebrew 11 verse 1 sa The Living Bible. What is faith? It is the confident assurance that something we want is going to happen. It is the certainty that what we hope for is waiting for us, even though we cannot see it ahead. Ito po ay isang pag-aaral at isang kahulugan ng pananampalataya. Ngayon, ididiin ko lamang po sa inyo ang pananampalataya at pagtitiwala kung paano po ito nangyayari. Sa buong libro ng Hebrew, makikita po natin, ang sabi po roon sa 12 ay tayo po ay napapaligiran ng mga ulap ng mga witnesses. So sabi doon, we are surrounded by clouds of witnesses. Paul said to his writings, these people of faith were the same with us. Sila po ay mga nauna sa ating tao pero sila po ay pareho rin po natin. They are weak, mortal, sinner, easily get mad, easily tempted, and compromised. But they trust God the way they heard, the way they saw it, they felt, they experienced, and even was told about. They hold on it, wait on it, and expect to happen. This is faith, the result of trust. Ito po yung kailangan po natin, yung pananampalataya na nagre-resulta ng pagtitiwala sa Diyos. No? At titingnan po natin sa talata po yun at kung titingnan po natin ang buong kapitulo ng Hebrew 11 ay they act on it. They waste no time. Kung titingnan niyo po yung talata po roon kay Noah. Nung mabigyan siya ng warning ng Diyos, wala siyang ginugol at sinayang na panahon, kundi gumawa po siya ng mga paraan to anticipate the promise of God that will happen to them. Yun po ay gumawa siya ng paraan. Even they live it in their daily lives and even talk it over and over again to others. Ito po yung kailangan po pala nating pananampalataya sa buhay natin. Sa panahon po ito. Dahil ina-anticipate po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ina-anticipate po natin na ang buhay po natin ay matatapos na sa lupang ito at mapapalitan na po ng pagbabalik ng ating Panginoon at ang kanyang mga pangako ay bibigay na po sa atin. Pero kailangan po natin to ay sa puso, ipamuhay. Wala tayong dapat inaaksayang panahon. Ito po'y ginagawa po natin, ipinamumuhay po natin, ina-anticipate po natin sa ating mga pag-iisip, sa ating pamumuhay, sa ating araw-araw na ginagawa. At kahit ito po'y laging nagiging bukang bibig po natin. Ang pananampalataya dapat po ay laging napapansin, nakikita sa atin. Kahit paulit-ulitin po natin binibigkas po ito. Ito po yung paraan ng pananampalataya na kailangan po natin matutunan. At kung titingnan po natin dito ay ang mga tao po nung
binanggit po rito sa Hebrew 11. They confidently waiting to happen, like a child waiting to his father who promised that he will come back for him. Ganun po siya. Dapat puro tayo mga mananampalataya ay tulad po ng isang bata na naghihintay pangako ng kanyang ama. Pag sinabing, anak, ako'y uuwi at may dala akong pasalubong. Yung pong pagnanasa pong yun, yung pong nanais na makamtan yun, ay kanyang hinahantay, naghihintay sa pintuan, hindi siya mapakali. Yun po ay nakikita sa kanya. Ganun din po dapat tayo. Ito po yung nakikita sa ating mga attitude. At nakikita po ito po ay lagi pong dapat natatagpuan sa buhay po natin. This attitude should be found in every one of us as we hoping for the same promises of God to happen. Yun po yung parang kung ang mga tao po noon sa binanggit sa Hebrew, the people of faith, sila po ay nanampalataya, naghihintay, bagamat yun po yung panahon po nila, dapat ganun din po raw tayo sa buhay po natin. Hindi po tayo nakafocus sa mga bagay sa libutan na gumugulo at nagpapalayo sa atin sa Panginoon, kundi nakafocus po tayo sa mga bagay na inaasahan po natin darating. Dahil pag ganun nun, tayo po ay mayroong pag-asa. At kung titingnan po natin, ang isang paraan po noon, ang sabi rito, of God to happen, and it will not take long. Alam natin na hindi na magtatagal yun. Kung ganun po lagi ang expectation po natin, lagi po natin inaasahan, yun po yung pananampalataya na meron po tayo. Ganun din po ang mga tao noon. Dapat ganun din po tayo ngayon. It will happen to us. The people of old kept on waiting even to the point of death, though they experienced suffering, persecution, torture, calamity, poverty, indifference, laugh at and teased by someone. Minsan, tinatawanan, hindi totoo yan. Tinutokso ng kung ano-ano mga tsura natin. Sila ay nakakaranas ng mga kahirapan, pag-uusig, minsan pinahihirapan, minsan mga bagyo ng buhay. Minsan kahirapan natin na wala tayong mga pangangailangan sa araw-araw. Dahil kulang, dahil tayo. Pero ang mga tao noon ay sila ay hindi nakatingin sa mga bagay na yon, kundi sila po ay nakatingin sa pananampalataya na ang Panginoon, ang Diyos ay babalik at sila ay liligtas. Yun po dapat ang ganun po ang ating pong pananampalataya. Ganun din po dapat ang ating paniniwala ngayon. Kung yung pananampalataya na sinasabi sa Hebrew ay dapat ito po yung sagot, ito po yung kahulugan sa ating buhay. Ito po yung ina-apply po natin. Sabi po rito, kung titingnan po natin, still they never give up their faith to God. Ano man ang mangyari, ano man ang mga pinagdaraanan nila, ay hindi sila kailanman bumitiw sa Diyos, sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Yun po ang dapat sa atin ngayon. Bagamat ngayon, tumataas na ang maraming bagay sa panahon natin, mga bilihin at kung ano-ano. At hindi na tayo makakope up kung ano yung mga pagtaas na ito. At dahil hindi makasapat ang mga ating mga income, pero tayo dapat po ay hindi sumuko, hindi tumigil ng pananampalataya sa Diyos. Kahit sa kapalit po ito ay mga bagay na problema natin. Ang sabi rito, we have to keep on trusting Him that He will do something for us. Yun po yung kailangan po natin. Kung sa kanila, they keep on looking, they keep on trusting to the Lord, that it will happen and the Lord will do something for them in the present situation or even not. Ito po yung mga karanasan po. Kikita po natin sa mga sulat ni Daniel. Makikita po natin yung kanyang mga kaibigan. Yung pananampalataya nila meron doon. Sila yung nananampalataya sa Diyos na naman ang mangyari sa buhay nila, ililigtas sila ng Diyos. At kung hindi man ililigtas,
hindi sila bibitaw sa pananampalataya. Ganon din po dapat tayo. Yung po yung laging nakikita sa buhay natin. Hindi po tayo na nagbabago. No? Kung sa pasimula na matanggap po natin ang pananampalataya na meron tayo ngayon, ay yun yung nagbubunga ng pagtitiwala at isang paraan ng paniniwala sa Diyos. Yung pananampalatayang yun ay nagbubunga ng pagtitiwala. Faith that result of trust. Resulting trust. Yun po yung paraan natin. So, titingnan po natin, ito po yung paraan. Sabi po rito, sabi niya, faith and trust is essential to us while we are here on earth. Ito po yung katotohanan. Ito pong faith and trust ay napakahalaga sa buhay po natin habang po tayo namumuhay sa lupang ito. This is the only weapon we have in order to survive in this present world. Ito lamang po yung ating sandata. Pag wala po tayo nito, ay malamang hindi tayo magsusurvive. Malamang ay tayo mag-give up. Pero dahil tayo merong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ito po yung nagpapatibay sa atin. At sabi po rito, as God said, He will do it and nothing can go against it or stop Him from doing His promise or what He promised. Yun po yung paraan. Ito po yung pag tayo na nampalataya sa Diyos, siguruhin natin na walang makakahadlang noon. Alam natin yun, sa pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin na kailanman walang sino mang pwedeng tumigil sa Panginoon. Ibibigay sa atin ang bagay na yun at kaligtasan. At sabi rito, kung titignan natin, so keep your faith in your heart and trust, believe in your mind, and the trust and believe in your mind and it will be in your lifestyle. Yung pong paraan pong ito, kailangan yung pananampalataya natin ay nagmumula sa puso at yung pagtitiwala natin na ay nanggagaling sa ating kaisipan at yun ay magre-resulta ng ating buhay. Dito po yun. Kailangan yung pananampalataya natin nasa puso po natin at yung paniniwala natin na gagawin ng Diyos ay nasa isip natin. Kaya po yung mga tao na nanampalataya ay merong goal. Palaging ganun. Hindi ako bibili. Ganun tayo dapat sa pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. At ito po ay nagiging pamumuhay po natin palagi. Dapat nakikita. At faithful and trustworthy saints. Nagiging ganun po tayo. Sabi dito, faithful and trustworthy saints of God here on earth. Yun po yung isang batayan. Kaya sabi dito, ang challenge ko po sa bawat isa ay have faith in Christ. As He said, peace I give to you, not what the world gave. Ito po ang salita ng Diyos na dapat po natin panghawakan. Itong kapayapang ito, ano man ang mangyari, dahil meron tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang kapayapaan ay laging nasa atin. Ano man ang bagay sa lupang ito ay kailanman tulad ng mga tao na nauna sa atin. Truly, we are surrounded by clouds of witnesses in order for us to be faithful and to believe and trust the Lord always in our lives. May God bless us this evening.